Connie, napakasakit kasing tingnan yung ika rin naman nila, no? Bakas ng iniwan ng kanilang debosyon, yung basura na naiiwan pag umaalis sila. Siyempre, pinakamarami rito ay yung styro na pinagkainan nila. Pasintabi na nga, Connie, no, sa mga nagtatanghalian dahil napakarami rin yung mga plastic bottle na pagkatapos inuman ay pinag-ihian naman at pati ba naman yung pinagdumihang diaper, iniiwan na rin lang. May adult diaper, may diaper ng bata. Kinikibit balikat na nga lang yan ng debotong sa Aling Luisa, yung isa. Ang wala raw pagbabago sa nakalipas na 5 taon niyang pagbaboluntaryong maglinis ng kalat ng prosesyon. Sabi niya, ganyan daw talaga, hindi naman daw ika nga niya, ha? Yung devotion nandyan, pinagmamalaki, pero yung disiplina nawawala at naliligaw daw. Ang ganda siguro ng ngiti ng langit naman sa pamilya na syempre hindi naman lahat, meron din kaming na timingan na pamilya na nakita natin without other people looking, nililinis nila yung sarili nilang maliit na espasyo sa gitna ng napakakalat na tapat ng Quirino Grandstand. Nilinis nila yung kanilang pinagtiyan, dinala nila at pinlastic nila yung basura, pauwi raw sila ng Cavite, Dasmariñas. Pero sila rin nagsabi na in the past 10 years na nandoon sila, ay palaging ganun daw ang sitwasyon. Noong isang taon, ayon sa MMDA, 45 truckloads ng basura ang nakuha doon pa lang sa Quirino Grandstand. Pero kagaya nga ng sinabi mo, nadadagdagan kasi yan, Connie, dahil pag umusad na yung prosesyon, kung anong daanan ng prosesyon may kalat din. Kaya ang eksena kanina, nakasunod rin sa prosesyon, sa dulo nga lang, yung mga street sweepers at yung mga trucks ng garbage para kung ano malaglag na basura ay kanilang agad nang nililinis. Ang problema, pag alis naman nila, mabilis namang nalinis yung mga lugar dahil nga hinahabol sa paglilinis ng mga street sweepers. Pero mismong yung mga collector ng mga garbage na nagsasabi na diretso na agad sa Pier 18 yung mga basurang nakokolekta nila at dinidiretso na sa landfill. So, hindi na ito yung nasisegregate. So, yung mga styro na ito, yung mga plastic bottles na ito ay magkakasama na rin sa landfill at hindi na susunod yung segregation sa ilalim ng Solid Waste Management Act. Kanina may mga ilang pulis na pinipilit na ipatupad yung simpleng no littering policy lang ng huli, pero sabi nga nila makakahuli ka ng 10, ng 15, ng 20, pero libo-libo ito na mga nandito at napakarami ang tao na nagtatapon ng basura kaya napakahirap ipatupad. Kaya ang panawagan talaga, sana naman ay sa mga susunod na taon ay mapaganda natin ang tradisyon na ito sa pamamagitan ng pagsama ng disiplina, Connie. Oo nga, nakakalungkot, taon-taon na lang yan, Mark, no? Na talagang yung ilan nating mga kababayan talagang kanya-kanya lang, no, na buhay, walang kumbaga wala silang pakialam doon sa mga basura nila at yan din naman ang nagiging cause ng pahirap din doon sa ibang mga tao din diyan sa area na yan. Oo, Connie. Well, pag sinanong mo naman sila, ang kanilang nakatwiran palagi sa amin ay alam mo naman daw ang pwestuhan dito ay bisperas pa lamang ng traslasyon, kailangan wag ka na umalis sa pwesto mo. So kung halimbawa naiihi ka, pag umalis ka, pumunta ka ng tribunal, wala ka nang babalik ang pwesto. Sabi nila, kung halimbawa kailangan nila talaga pumunta sa palikuran, yung kanilang mga pinagkainan, kung pupunta sila sa nearest na basurahan, wala na silang babalikan ng pwesto. Ang sinasabi naman ng mga otoridad, hindi magdala kayo ng basurahan ninyo, tapos pagka nagre-ready na yung andas na umusad, balutin nyo na yung mga basura nyo, dalhin nyo na rin sa inyong pagsama sa traslasyon. Ganun lang naman. Totoo naman. Kung gusto, may paraan, Mark. Kung ayaw, may dahilan. Yan yung mga nakita. Tama, diba? oo. Alright, maraming salamat sa yung update sa amin, Mark Salazar.